did you do? Nagsimula ang kwento ng si Barry Allen, na kilala natin bilang si The Flash, ay gumamit ng kanyang super speed upang maglakbay pabalik sa nakaraan. Ngunit habang ginagawa niya ito, hindi sinasadya na nakalikha siya ng isang bagong realidad kung saan walang mga superhero, at isang mapanganib na kalaban mula sa Krypton ang malapit ng umatake sa mundo. Ngayon, susuriin natin ang buong kwento ng The Flash. Sa isang diner sa Central City, naghihintay si Barry Allen ng kanyang almusal. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Alfred, ang butler ni Batman, na humihingi ng kanyang tulong sa Gotham City. Kahit mababa ang kanyang enerhiya, sinuot niya ang kanyang suit at nagtungo sa Gotham. Pagdating niya sa Gotham, huminto si Flash sa harap ng isang ospital kung saan biglang nagsimulang gumuho ang lupa. Sa kabilang panig naman, si Batman sakay ng kanyang motorsiklo ay sinabi kay Barry na ninakaw ng anak ng crime boss na si Falcon ang isang mapanganib na virus mula sa laboratorio sa ilalim ng ospital at sinusubukan na nitong tumakas palabas ng lungsod. Ipinagkatiwala ni Batman kay Flash ang pagliligtas sa mga pasyente ng ospital habang siya naman ay hahabulin ang kontrabida. Tinanggap ni Barry ang misyon, at agad namang nagsimula si Batman sa paghabol sa mga kriminal sa mga lansangan ng Gotham. Samantala, tinutulungan ni Flash ang mga pasyente ng ospital ngunit mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya dahil hindi pa siya nakakapag-almusal. Biglang lumala ang sitwasyon nang magsimulang gumuho ang ospital. Sa pinakataas nito ay may nursery kung saan naroon ang ilang sanggol. Sa isang iglap, nagsimulang magiba ang buong gusali at ang mga sanggol, isang nurse, at maging isang aso ay tumilapon sa himpapawid. Ginamit ni Barry ang natitira niyang lakas at mabilis na sumugod sa gitna ng mga gumuguhong debris upang iligtas ang mga sanggol. Napansin niya ang isang vending machine ng candy na tumulong sa kanya upang mabawi ang kanyang enerhiya. Pagkatapos nito, isa-isa niyang inilagay sa ligtas na posisyon ang bawat sanggol na lumulutang sa ere. Pagkatapos ay kumuha si Flash ng stretcher at maingat na inilagay rito ang lahat ng sanggol habang inililigtas din ang aso. Sa huli, nasalo pa niya ang nahuhulog na nurse at nailigtas ang lahat. Balik kay Batman, patuloy pa rin niyang hinahabol ang mga kriminal at hindi siya sumusuko. Pinaputukan ng isa sa mga kriminal ang isang truck dahilan upang ito ay tumaob at sumabog mismo sa harapan ni Batman. Ngunit mas handa si Batman kaysa sa inaakala nila. Sa sandaling iyon, inihagis ni Batman ang kanyang grappling hook at kahit paano ay nahuli niya ang kriminal. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang bumukas ang maleta na naglalaman ng virus. Mukhang wala ng pag-asa, ngunit biglang may gininto ang laso na humawak sa braso ni Batman. Si Wonder Woman pala iyon. Ilang sandali lamang, dumating din si Flash kahit medyo nahuli siya. Sa pagtutulungan nilang tatlo, tuluyan nang nailigtas ang Gotham City. Pagkatapos nito, nagpaalam si Barry sa lahat at bumalik sa diner upang sa wakas ay makapag-almusal na. Ngunit dahil sa lahat ng kaguluhan sa Gotham, na-late siya sa kanyang trabaho sa laboratorio at napag-alitan. Makalipas ang ilang oras, natapos ni Barry ang kanyang trabaho at doon niya nakasalubong ang dati niyang kaklase sa kolehiyo na si Iris West, isang mamamahayag. Nagkwentuhan sila tungkol sa nakaraan, ngunit kalaunan ay napunta ang usapan sa pagkakakulong ng ama ni Barry na si Henry Allen. Nais malaman ni Iris ang buong detalye ng kaso, at sinabi ni Barry na matibay ang kanyang paniniwalang hindi pinatay ng kanyang ama ang kanyang ina na si Nora Allen. Ang katotohanan ito ay nananatiling masakit na alaala sa kanyang puso. Pagkatapos nito, umuwi si Barry at nakita ang isang sobri na naglalaman ng USB na ipinadala ni Bruce Wayne. May laman itong video mula sa kamera ng isang tindahan na kuha noong araw na namatay ang kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi malinaw na nakikita ang mukha ng kanyang ama sa video kaya imposibleng mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ibinahagi ito ni Barry sa kanyang ama sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Pinayuhan siya ni Henry na manatiling kalmado, ngunit labis na nasaktan si Barry. Bumalik siya sa kanilang dating bahay kung saan muli niyang binalikan ang araw na nagbago ng kanyang buhay.
Noong bata pa si Barry Allen, naghahanda ng pasta na may tomato sauce ang kanyang ina na si Nora Allen. Ngunit nakalimutan nitong bumili ng dagdag na lata ng tomato sauce kaya inutusan niya ang kanyang asawang si Henry Allen na pumunta sa tindahan upang bumili nito. Sa kasamaang palad, nang makauwi si Henry, natagpuan niya ang kanyang asawa na patay matapos pagsasaksakin. Matapos balikan ang masakit na alaalang ito, nagsimulang tumakbo si Flash. Ngunit sa pagkakataong ito ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang bilis. Tumakbo siya ng napakabilis hanggang sa nalampasan niya ang mismong hangganan ng oras. Sinubukan ng natatarantang si Barry na huminto ngunit bigla niyang natagpuan ang sarili sa isang lugar na tila isang chronosphere, kung saan ang mga sandali mula sa nakaraan ay gumagalaw sa kanyang paligid. Di nagtagal, napagtanto niya na sa tulong ng kanyang pambihirang bilis, nagawa niya ang isang imposibleng bagay, nakapaglakbay siya pabalik sa nakaraan. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Bruce Wayne at sinabi rito na maaaring mailigtas niya ang kanyang mga magulang kung babalik siya sa araw na iyon. Ngunit binalaan siya ni Bruce na ang pakikialam sa oras ay maaaring magdulot ng napakadelikadong mga kahihinatnan. Habang nalulunod sa mga kaisipang ito, muli na namang nakasalubong ni Barry si Iris West at inimbitahan niya ito sa kanyang apartment. Ngunit iisa lamang ang laman ng isip niya, ang iligtas ang kanyang ina. Ikinwento niya kay Iris ang lahat at ipinakita ang kuha ng CCTV mula sa tindahan. Doon niya naunawaan na nangyari ang buong trahedyang ito dahil lamang nakalimutan ng kanyang ina na bumili ng dagdag na tomato sauce. Kaya naisip niya na kung mababago niya ang maliit na pangyayaring iyon, baka hindi gaanong maapektuhan ang timeline. Pagkatapos nito, nagpaalam si Barry kay Iris at naglakbay pabalik sa araw na pumunta sa tindahan ang kanyang ina. Doon, palihim niyang inilagay ang isang dagdag na lata ng tomato sauce sa shopping cart nito. Pagkatapos ay bumalik si Barry sa chronosphere at nakita niyang nagbago na ang timeline sa paligid niya. Ngunit biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang misteryosong nilalang na mayroon ding super speed katulad ni Flash. Agad siya nitong inatake at itinapon palabas ng lugar na iyon, pabalik sa totoong mundo. Nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang nakatayo siya sa harap ng dati nilang bahay. Mabilis siyang pumasok upang tingnan kung naging epektibo ang pagbabagong ginawa niya sa nakaraan, at masaya niyang nakita na buhay ang kanyang ina. Sa wakas, natamo ni Barry ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit agad siyang kinabahan nang makita niya ang kanyang mas batang sarili na pumapasok sa bahay. Lubos na nabigla si Barry dahil napakalaki ng naging pagbabago sa timeline kaya mayroon ng dalawang bersyon niya sa iisang mundo. Dahil sa pag-aalala, pinigilan niya ang kanyang nakababatang sarili na pumasok sa bahay at palihim itong dinala sa kanyang silid. Litong-lito ang batang Barry, ngunit ipinaliwanag ng nakatatandang Barry na dahil sa pag-atake ng misteryosong speedster, naibalik siya ng maraming taon sa nakaraan mula sa kanyang orihinal na panahon. Sa huli, inamin niyang pinakialaman niya ang timeline. At gaya ng babala ni Bruce Wayne, lubusan ng nagulo ang balanse ng oras at ng mundo. Upang maiwasan ang mas malaking pinsala, nagpa siya ang nakatatandang Barry na umalis. Ngunit biglang nagsimula ang isang malakas na bagyo. Agad niyang tinanong kung anong araw na, at sa kanya napagtanto na hindi lamang siya napunta sa nakaraan, napunta siya sa mismong araw kung kailan niya nakuha ang kanyang kapangyarihan mula sa tama ng kidlat. Lalong naging seryoso ang sitwasyon dahil kung hindi na muling mangyayari ang insidenteng iyon, maaari niyang tuluyang mawala ang kanyang super speed at makulong sa timeline na ito habang buhay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, dinala niya ang kanyang nakababatang sarili sa laboratorio kung saan orihinal na nangyari ang aksidente. Kalaunan nakapasok silang dalawa at narating ang silid, ngunit natakot ang batang Barry at tumangging sumailalim sa ganoong kapanganib na eksperimento. Nagsimula silang magtalo, ngunit biglang tumama ang kidlat. At sa pagkakataong ito, hindi lamang isa kundi pareho silang tinamaan. Ang magandang balita ay nagkaroon ng kapangyarihan ng batang Barry, at ngayon kailangan nilang makatakas agad. Binuhat siya ng nakatatandang Barry at sinubukang dumaan sa pader gamit ang kanyang espesyal na kakayahan na tinatawag na phasing, ngunit nabigo siya. Doon niya napagtanto na nawala na ang sarili niyang kapangyarihan. Sa kabila nito, nakatakas pa rin silang dalawa mula sa laboratorio at nakabalik sa apartment ni Barry. Doon, naunawaan ng nakatatandang Barry na dahil sa kidlat, nailipat sa batang Barry ang kanyang mga kapangyarihan, at kailangan niya ngayong humanap ng paraan upang maibalik ang mga ito. Samantala, labis na nasasabik ang batang Barry sa kanyang bagong kakayahan kaya tumakbo siya sa buong Central City upang subukan ito. Noong una ay maayos naman ang lahat, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang ang kanyang sobrang bilis ay lumilikha ng friction sa kanyang mga damit, dahilan upang magliyab ang mga ito. Dahil dito, nagkaroon ng mga aksidente sa sasakyan at sa huli ay natagpuan niya ang sarili sa gitna ng lungsod ng walang suot na damit.
Kahit papaano, nakatakas ang batang Barry Allen at bumalik sa apartment. Doon, sinubukan siyang turuan ng nakatatandang Barry kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Ngunit ang batang Barry ay mas nakatuon sa pagkain dahil napakabilis na ng metabolismo ng kanyang katawan. Ilang segundo lamang ang lumipas at sobrang napagod siya kaya agad siyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, nagsimula silang magsanay sa isang bakanteng lugar. Ibinigay pa ng nakatatandang Barry ang kanyang flash suit na nakatago sa loob ng kanyang espesyal na singsing. Ngayon, malinaw na ang kanilang layunin, ibalik ang nakatatandang Barry sa kanyang orihinal na timeline. Ngunit may napansin silang kakaiba. Ang mga tao sa paligid nila ay tila natataranta. Nang magsiyasat sila, natuklasan nilang malapit ng salakayin ni General Zod ang daigdig. Isa siyang Kryptonian na nagmula sa parehong planeta ni Superman. Ipinaliwanag ng nakatatandang Barry na sa kanyang timeline, napigilan ang kontrabidang ito ng Man of Steel o si Superman. Kaya kailangan nila itong mahanap agad. Ngunit nang hanapin ni Barry si Superman at ang Justice League sa bagong realidad na ito, wala siyang nakita ni anumang bakas ng mga ito. Doon niya napagtanto na sa pagbabago niya sa nakaraan, nakalikha siya ng isang mundong walang mga metahuman na bayani. Gayunpaman, may isa pang natitirang bayani, si Batman. Nagtungo ang dalawang Barry sa Wayne Manor, ngunit mukhang matagal nang abandonado ang lugar. Pumasok pa rin sila at naghanap sa kusina ngunit wala silang nakita. Lingid sa kanilang kaalaman, isang matandang lalaking may balbas ang tahimik na pumasok at bigla silang inatake. Dahil wala na siyang kapangyarihan, madaling napabagsak ang nakatatandang Barry. Ngunit ang batang Barry ay mabilis na nakakailag gamit ang kanyang super speed dahilan upang diretsong bumangga ang lalaki sa isang mesa. Pagkatapos ng laban, tinanong nila kung sino siya, at ipinakilala nito ang sarili bilang si Bruce Wayne, na kilala rin bilang Batman. Pagkatapos ay nabunyag na dahil sa pagbabago ng timeline, hindi lamang ang mga pangyayari kundi pati ang takbo ng panahon ay nagbago rin. Kaya naman sa realidad na ito, matanda na si Bruce Wayne. Sa kabila nito, humingi pa rin si Barry ng tulong upang mapigilan si General Zod sa paglipol sa mundo. Ngunit tumanggi si Bruce dahil matagal na niyang tinalikuran ng pakikipaglaban sa krimen. Umalis si Bruce ngunit hindi sumuko si Barry. Pumasok siya sa Batcave kung saan naroon pa rin ang computer at ang sikat na Batmobile. Muli niyang hinanap si Superman ngunit wala talagang anumang bakas ni Superman sa mundong ito. Dahil walang choice, muling humingi ng tulong si Barry kay Bruce upang maitama niya ang kanyang pagkakamali at mailigtas ang mundo. Sa huli, pumayag si Bruce Wayne na tulungan siya at binigyan si Barry ng isang lihim na file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa makapangyarihang alien na bihag sa isang nakatagong base sa Siberia. Naniniwala si Barry na si Superman iyon, kaya nagpasya siyang pumunta roon. Ngunit bago sila umalis, muling nagpakita si Bruce sa kanila bilang Batman at inalok silang sumakay sa kanyang aircraft. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating silang tatlo sa Siberia at natunton ang lihim na base. Bumaba ang dalawang Barry Allen sa laboratorio sa ibaba ngunit aksidenteng nahulog ng mas batang Barry ang isang pala na nakaalerto sa mga siyentipikong naroon. Natapos ang laban ngunit na-activate na ang alarma sa laboratorio. Dahil kapos na sila sa oras, nagmadali silang tatlo patungo sa lugar kung saan nakakulong si Superman. Pero nang makapasok sila, hindi nila natagpuan ang Man of Steel. Sa halip, isang mahinang babae ang nakita nilang nakakulong doon. Gayunpaman, nagpa siya ang nakatatandang Barry na isama siya at tumakas. Sinubukan silang pigilan ng isang siyentipiko pero madaling napabagsak siya ng mas batang Barry. Gayunman, sandali siyang nawala sa konsentrasyon at sa pagkakataong iyon ay dumating ang mas marami pang sundalo at binaril siya sa binti. Agad siyang pinrotektahan ni Batman pagkatapos ay naghagis ng gas grenade. Wala nang ibang choice kaya tumakbo silang muli patungo sa parehong selda at bumaba sa isang lagusan sa ibaba. Sa dulo ng lagusan, natagpuan nila ang isang napakalaking rocket at sirang elevator. Sinabihan ni Batman ang lahat na sumakay sa elevator at naglagay siya ng detonator sa ibaba upang itulak paitaas ng pagsabog ang lift. Nagtagumpay ang plano at nakarating silang lahat sa ibabaw ng lihim na base. Ngunit paglabas nila, muli silang napalibutan ng mga armadong sundalo. Mukhang wala na silang paraan upang makatakas. Sa sandaling iyon, sumikat ang araw at tumama ang mga sinag nito sa katawan ng babaeng bihag.
Bigla niyang nabawi ang kanyang lakas at nagsimulang lumipad tulad ni Superman habang nakikipaglaban gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Mag-isa niyang tinalo ang lahat ng sundalo. Ngunit dahil sa labis na pagod, nawalan din siya ng malay. Pagkatapos nito, dinala ni Batman ang lahat sa kanyang mansyon upang makapagpahinga. Doon, tiningnan ng dalawang Barry Allen ang babae at nagtaka kung sino talaga siya. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay ang babae at ipinakilala ang sarili bilang si Kara Zor-El. Ipinaliwanag niya na isa siya sa mga huling nabubuhay na miyembro ng lahing Kryptonian at pinsan ni Kal-El o Superman. Ngunit sa realidad na ito, sa hindi malamang dahilan, hindi kailanman nakarating sa Earth ang space pod ni Kal-El, kaya hindi kailanman umiral dito si Superman. Pagkatapos nito, dinala ng mas batang Barry si Kara sa bubungan ng mansyon upang mabawi niya ang kanyang lakas mula sa sikat ng araw. Samantala, sinabi ng nakatatandang Barry kay Bruce na kailangan niyang muling likhain ang parehong aksidenteng nagbigay sa kanya ng kanyang mga kapangyarihan, dahil iyon lamang ang paraan upang mapigilan nila si General Zod. Sa kabila ng panganib, pumayag si Bruce at magkasama nilang ginawa ang isang espesyal na upuan na nakakonekta sa isang lightning rod. Makalipas ang ilang oras, sinimulan nila ang eksperimento at tinamaan ng kidlat ang katawan ni Barry. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bumalik ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya isinama siya ni Kara sa himpapawid upang direktang tamaan muli ng kidlat. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ang plano at kahit malubha siyang nasugatan, muli siyang naging si Flash. Pagkatapos nito, ibinalik ng mas batang Barry ang kanyang suit sa kanya at gumawa naman ng bagong kasuotan para sa sarili gamit ang lumang suit ni Batman. Dumating na ang oras upang pigilan si General Zod, na nakakuha na ng kontrol sa isang base militar kasama ang kanyang hukbo. Kaya naman naghanda ang dalawang Flash, si Kara, at si Batman upang harapin ang napakalaking banta, bumuo ng isang koponang handang iligtas ang mundo. Pinalipad ni Batman ang kanyang aircraft habang sakay ang dalawang Barry Allen at si Kara Zor-El. Hindi nagtagal, nakita ni Kara ang base ni General Zod sa gitna ng disyerto. Biglang umulan ng mga missile at bala mula sa panig ng kaaway. Lumapag ang dalawang Flash sa lupa at nagsimulang labanan ng hukbong Kryptonian. Si Batman naman ang humarap sa laban sa himpapawid habang si Kara ay dumiretso upang harapin si Zod. Pagdating ni Kara kay Zod, ibinunyag nito ang kanyang plano. Nais niyang gawing isang bagong Krypton ang planetang Earth. At para magawa iyon, kailangan niya ang DNA ni Kara, hindi ni Kal-El. Nang tanungin ni Kara kung nasaan si Kal-El, inamin ni Zod na pinasabog niya ang space pod ni Kal-El kaya hindi ito nakarating sa Earth. Nang marinig ito, nagalit ng husto si Supergirl at inatake si Zod gamit ang kanyang heat vision, saka pinakawalan ang sunod-sunod na malalakas na suntok. Samantala, dalawang barkong Kryptonian ang nagsimulang humabol kay Batman. Matalinong nagpaputok siya ng mga harpon dahilan upang bumangga sila sa isa't isa. Samantala sa kabilang panig, magkasamang nakikipaglaban ang dalawang Flash sa mga kalaban sa lupa. Hindi pa bihasa ang mas batang Barry sa paggamit ng kanyang kapangyarihan kaya tinuruan siya ng mas matandang Barry. Lalong tumindi ang labanan nang salakayin ni Batman ang spacecraft ni Zod. Nagpakawala siya ng mga missile ngunit naharang ang mga ito ng mga panangga. Pagkatapos nagpaputok ng laser ang barko ng kalaban na direktang tumama sa aircraft ni Batman. Nang makita ito, agad na hinanap ng dalawang Flash si Kara upang matulungan niya si Batman. Ngunit abala pa rin si Kara sa pakikipaglaban kay Zod. Matapos ang mahabang labanan, tila natalo na si Zod at sinubukan ni Supergirl na kontrolin ang kanyang pulseras upang patayin ang terraforming machine, ngunit isa pala itong bitag. Sa sandaling nawalan ng konsentrasyon si Kara, biglang umatake si Zod at sinaksak siya gamit ang kanyang talim. Pagkatapos ay gumamit siya ng makina upang simulan ang pagkuha ng genetic material mula sa kanyang katawan upang makalikha ng bagong Krypton ayon sa kanyang plano. Napagtanto ni Batman na wala ng paraan upang makatakas sa kanyang aircraft. Kaya bilang kanyang huling sakripisyo, ibinangga niya ang kanyang aircraft sa spacecraft ni General Zod at winasak ito. Ngayon, nang wala na sina Batman at Kara, nawalan ng pag-asa ang mas matandang Barry Allen na mailigtas ang mundo. Ngunit tumanggi ang mas batang Barry na sumuko at nagpas siyang bumalik muli sa nakaraan. Gamit ang kanyang bilis, lumikha siya ng isang chronosphere at pareho silang bumalik sa sandaling malapit nang masira ang aircraft ni Batman. Sa pagkakataong ito, gumana ang plano, ngunit may isang Kryptonian pa ring umatake kay Batman. Sinubukan ni Batman ang lahat upang mapigilan ito, nagpaputok ng mga missile, ngunit napakalakas ng kalaban at tumalon papasok sa kanyang aircraft.
Ginamit ni Batman ang ejector seat at hinayaang bumagsak ang sasakyan kasama ang kalaban. At kahit papano, nakaligtas si Batman. Samantala, ipinagpatuloy ni Kara at Zod ang kanilang labanan. Dumating ang mas batang Barry upang tulungan siya at lumikha ng buhawi upang hadlangan ang paningin ni Zod, na nagbigay ng pagkakataon kay Kara na umatake. Ngunit muli na namang nakabawi si Zod at malupit na sinugatan si Kara, at nakuha pa rin niya ang genetic material nito na ikinamatay pa rin ni Kara. Sa kabilang panig, bumalik muli si Batman sa labanan at sinubukan pasabugin ang kalaban. Nagtago siya ng granada sa ulo ng kalaban at pinasabog ito, pero nakaligtas pa rin ang kalaban. Sa labanang ito, malubhang nasugatan si Batman. Sinubukan siyang iligtas ng mas matandang Barry ngunit huli na ang lahat. Namatay pa rin si Batman sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa pagkakita ng kamatayan at pagkawasak sa kanyang paligid, napagtanto ng mas matandang Barry na may mga bagay na hindi maaaring baguhin. Ngunit tumanggi itong tanggapin ng mas batang Barry. Paulit-ulit siyang bumalik sa nakaraan upang ayusin ang lahat. Dahil sa kanyang pagiging mapilit, nagsimulang masira ang timeline at nagsimulang magbanggaan ang iba't ibang dimensyon. Maraming bersyon ni na Superman, Batman, at iba pang mga bayani ang nagsimulang lumitaw sa harap ng dalawang Flash. Sa wakas, ipinaliwanag ng mas matandang Barry na nangyayari ang lahat ng ito dahil sinubukan niyang baguhin ang kapalaran ng kanyang ina, at may mga bagay na hindi talaga dapat baguhin. Ngunit tumanggi pa rin ang mas batang Barry na paniwalaan ito. Biglang lumitaw muli ang misteryosong speedster na umatake noon. Sa pagkakataong ito, sinaktan siya ng mas matandang Barry at nabunyag ang katotohanan. Siya pala ay walang iba kundi ang masamang bersyon sa hinaharap ng mas batang Barry mismo. Inamin nito na hindi mabilang na beses niyang sinubukan baguhin ang oras, at dahil dito ay naging isang mapanganib na halimaw siya. Ngayon, nais niyang baguhin ang lahat anuman ang maging kapalit. Sa sandaling iyon, humakbang ang mas batang Barry at sinalo ang pag-atake upang iligtas ang kanyang mas matandang sarili. Namatay siya sa mga bisig nito. Dahil sa kanyang pagkamatay, naglaho rin ang masamang bersyon niya. Tinanggap ng mas matandang Barry ang masakit na katotohanan at nagpas siyang ayusin ang lahat. Muli siyang bumalik sa araw na nasa tindahan ng kanyang ina. Sa pagkakataong ito, nakilala niya ito habang nakabalat kayo. Hindi siya nakilala ng kanyang ina na si Nora Allen, ngunit nang makita ang kanyang kalagayan, niyakap siya nito. Naging napaka-emosyonal ng sandaling iyon para kay Barry, at alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Tahimik niyang inalis ang lata ng tomato sauce upang maibalik ang lahat sa normal at mangyari ang dapat mangyari. Sa puntong ito ay tuluyan na niyang tinanggap na kailangan talagang mamatay ang kanyang ina upang hindi masira ang panahon sa hinaharap. Matapos makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon, bumalik siya sa kanyang kasalukuyang panahon. Naniniwala siyang naayos na ang lahat. Di nagtagal, ginanap na ang pagdinig sa kaso ng kanyang ama na si Henry Allen, na inaakusahang siya ang pumatay sa kanyang asawa. Hindi ito agad na solusyonan dahil sa malabong footage ng CCTV pero sa tulong ng teknolohiya ng Wayne Corporation, sa pagkakataong ito ay malinaw na ipinakita ng footage mula sa tindahan ang mukha ni Henry, na nagpapatunay na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Labis ang tuwa ni Barry. Sa wakas, malaya na ang kanyang ama. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Tinawagan siya ni Bruce Wayne at hiniling na magkita sila. Ngunit nang dumating ito, hindi na siya ang parehong Bruce Wayne na kilala ni Barry. Sa sandaling iyon, naguluhan ng husto si Barry. At dito na nagtatapos ang pelikula. What's wrong with you?